Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB ang inyong abang lingkod. Okay, so ngayong araw ho ay nagkaroon po ng formal na kasunduan ang bansang Hapon at Pilipinas. Okay, at eto ngang presidente natin si PBBM tsaka tong si yung ba yun? Kalimutan ko pangalan nitong Japanese ah, Prime Minister, Kishida. Ayun, si Fumio Kishida. Okay, so ang nilalaman po ng kasunduan na ito ay ang Pilipinas at ang Japan ay pwede pong magpadala sa isa't isa ng kani-kaniyang tropa. Para saan po? Para ho sa katulad ng balikatan exercises. Okay, so I would say this is like the visiting forces agreement ng Pilipinas at ng United States of America. Okay. So ano ho ba naman ang ibig sabihin nito, 'di ba? Well, ang ibig sabihin po nito, talaga hong seryosong pinaghahandaan ng Japan at ng Pilipinas ang China. Ulitin ko lang din, wala naman po kasing ibang bansa sa buong mundo maliban sa China ang napakalinaw na nagbabanta sa global na katiwasayan kung hindi po ang China. Ang lawak na ng lupain na inihiwalay ng mga komunistang Chino diyan po sa kanilang pamahalaan ng dahil ang legitimate government po ay naandiyan sa Taiwan. Wala sa kasaysayan na nagkaroon po ng pirmahan na natalo ang gobyerno. Lumayo lang ang gobyerno dahil po naging mahina sila. Okay? So, I guess that was 1947. So ngayon sinasabi ng China na lulusubin nila, ah, ang gagawin nila, lulusubin nila ang, lulusubin nila ang Taiwan para bawiin nila ito at, unification daw. Pero ang totoo, wala namang kuwenta kung simple lang, kung simpleng pananaw lang po, walang kuwenta ang Taiwan. Tingnan niyo 'to, sa mapa. Oops. Okey. Para excuse me, para mas maintindihan lamang po natin. So, eto yoong 'yan, mundo. So, hanapin natin etong si China. 'To. Kung tutuusin, kung titignan po natin, puwedeng sabihin na talaga na, "Wag niyo ng pakialaman, kaliit-liit naman 'yan, eh." 'Di ba? "Ang liit naman niyan, aanhin niyo 'yan, ang laki-laki ninyo, oh. Hanggang dito pa kayo, oh. 'Yan, hanggang diyan pa kayo." Hmm, 'di ba? Ang lawak niyo. Bakit pakikialaman niyo pa itong Taiwan nakakarampot, tapos magkakagulo pa ang buong mundo, 'yan. Bakit ho naman kasi magkakagulo ang buong mundo? Eto naman pong Amerika mulat sa poll, iniiwasan ng Amerika na kumalat ang impluwensiya ng komunismo. Okay, so they have the buffer, 'yan, maganda pagkakabili nila, they have the buffer, etong Alaska, yung teritoryo na 'yan, and then there is Canada dito. Okay, so ngayon ang sobrang layo nila, so they have bases sa Honolulu, plus sa ibang mga maliliit na mga, ah, bansa rito sa Pacific, and also rito po sa Guam. Dito, ayan, meron sila. Dito rin sa Japan, meron din sila sa South Korea, okay. Ang, iniiwasan nila rito, eto pong, China at saka ang North Korea and then ang Russia. So kumbaga eto yung first island chain. Ang problema dito, kung titignan po natin ito, ikot natin yung globo, 'yan. Kailangan natin itong tignan, ay, sorry, na parang, ay,
Umayos ka. Wala, ayaw ayaw pumihit, eh. Dapat kasi pipihit ito, pabaliktad. So, nandito tayo sa China. Ngayon, China po, nag-build up sila ng napakalaki nilang, naval forces, okay. Plus marami rin silang tao. Ang problema, ang laban po magaganap tatawid pa ng dagat, alright. So ngayon for Japan, meron silang batas after World War II na hindi sila gagawa ng mga armas at magbibenta. Oo, dahil nga po sa naging pangit ang reputasyon nila noong World War II. Pero ngayon, binago nila yon and they are developing. Pero papaano yon? Ang liit-liit nila, tapos yung mga kalabang bansa, 'di ba? Kailangan naman po talaga nating paghandaan. Hindi po praning ang mga Hapon, hindi rin po praning ang mga Pilipino. We cannot be too complacent. Okay na masyado na tayong kampante kasi wala namang mahihita ang China sa Pilipinas. Mahirap lang tayong bansa. That's what they saying, eh, 'di ba? Ano kung makipag-usap tayo sa China, ipaubaya na lang natin itong, ah, West Philippine Sea sa China. Ang mangyayari po rito, ito pong, 9 dash o yung, 10 dash line na 'yan, dito sa side natin, nakagwardiya na po dito, parang meron na tayong, Great Wall of China, pero sa dagat, okey? Sa dami ng kanilang mga barko, yung, Chinese militia vessels at saka yung Coast Guard Navy, hindi po malayong mangyari yon. And then eto po, napakadelikado niyan 'pag eto pong Scarborough ay kinonvert na nila ito into naval station nila or base. Kasi pahihirapan nila ito pong, mga puwersa rito ng Amerikano sa Subic o puwersa natin. Kaya yan po ang target nito. Plus, meron pa sila rito sa Spratly. Para saan? Ang plano po nila diyan, dudurugin nila ang mga puwersa natin dito, pati diyan sa Kabisayaan, dahil ang target ng China kailangan nilang maka-access dito po sa Pasipiko. Para etong puwersa na nanggagaling ng Guam, dito pa lamang aambusin na nila. Ang kanilang tambayan, gilid po natin. Okay, at ulitin ko lang, 85% ang chance na winnability kung sino ang makakakontrol sa Pilipinas. Paanong control? Control in the sense na magamit mo itong daanan, magamit mo ito sa logistics. Mag-declare man tayo ng neutrality. Kailangan tayo ng mga Amerikano para sa Taiwan. Okay? Hindi nila mababawi, mapoprotektahan ang Taiwan kung dito lang ang bakbakan nila. Okay? Tapos dito, malayang nakakalusot ang mga incheck. Tunaw sila rito. So ang Taiwan po will be cut off. Okay? Etong mga isla na to, mawawala sa Japan yan. Dito ngayon, problemang malaki. Ngayon, ang ginawa po ng kasunduan na to ay ang dalawang kampo ho ay maaaring magpadala ng kani-kanilang mga puwersa para sa katulad ng balikatan exercises. So ibig sabihin, masanay tayo pare-pareho sa mga terrain natin. In case na kailanganin ng mga Hapones ang puwersa ng Pilipino na mga mahuhusay, matatapang, mga tunay na maisog para sa totoong matinong laban para ho sa bayan, gano'n din ang mga Hapon kung kailanganin natin sila. Lalo na't kailangan natin ang kanilang technology na wala po sa atin, 'di ba? So yung mga upgrade po para sa defense posture na kasalukuyan meron ang ibang bansang kaalyado natin, ito pong mga kaalyado natin, pinalalakas tayo na maging ka-level nila tayo. So meron na tayong rito sa US and they have, other, countries pati sa Europe na mga tinatawag na hindi man natin kaalyado but like-minded, 'di ba, na nakikipag-participate. Bakit? Yun pong gawain na 'to, lalo na 'tong agreement na 'to ngayon, it puts China under check, okay. Kung dito lamang po sa EDCA, lalo na yung dalawang, no, yung additional 4 sites, dalawa rito sa Cagayan, tapos meron dito sa Isabela, 'di ba? And then dito pa ho sa Palawan, dalawa na rito sa Palawan, dito sa Balabac, tapos meron pa rito. No, tapos dito sa Visayas, Mindanao meron din. No, so kung daw nagkakamali, siyam ang naging, total na. Ito pa lamang ho ay naging deterrent na. Sinasabi ng China dati, lulusubin namin by 2025 ang Taiwan.
sabi nila. Pero ngayon, hindi po gano'n ang atmosphere nila. Hanggang kung ano lang sila, panakot lang dito ng panakot, pero walang nangyayari. Kung gusto nilang lusubin 'yan, putragis nandiyan ka na sa paligid, you can do it easily, 'di ba? Paliparan mo ng maraming missile sabay-sabay, baka sakaling may makalusot sa mga Iron Dome. Imposibleng walang gano'n ang Taiwan. Ang Pilipinas meron na rin tayo, ilan-ilan na rin yung mga pangdepensa natin, 'di ba? So, ang kagandahan po diyan, etong bagong kasunduan ng Pilipinas at Japan, ito po ay may kaakibat din siyempre ng technology and equipment transfer sa Pilipinas. Nung nakaraan lang magbibigay sila rito o magpapahiram ng radar, oh, 'di ba? So, tayo dahil po ang bansa natin, masyado pong, nasa ano tayo, yung, geographical location po natin, Diyos mio, tayo po'y nasa kasumpa-sumpa pagdating po sa geopolitics. Alright, so ngayon papaano po ba natin mapi-prevent na tayo po ay, girahin ng China? Simple lang din, papasukin natin ang napakaraming foreign investment sa bansa. Siyempre kung iba't ibang mga bansa, lalo na yung, negosyo mismo ng mga bansa na mismo yung negosyo nila. Parang pinaka-ano nila, yung parang sa'tin yung, Maharlika Investment Fund, yung mga gano'n nila, papasukin natin rito, mag-invest sila rito. So, magkakaroon silang obligasyon protektahan ang kanilang mga interest dito. Parang sa ano 'yan, sa Switzerland noong, World War II. Hindi ito pinakialaman ng mga German. Oo. Kasi nga nandun nakalagak yung mga deposito ng iba't ibang mga bansa. Pero naghanda pa rin po ang bansang ito, 'di ba? So napakaganda lang po ng ating location dahil meron tayong, access sa yamang dagat. Ang problema natin paano protektahan ang napakalawak na responsibilidad natin. At yun po ang pino-provide ng mga kaalyadong bansa na nagsisilbi pong check para sa China. At kung meron silang unang lulusubin, hindi po ang Pilipinas. Dahil 'pag oras ng ginawa nila yon, etong ang Taiwan ang aatake naman din sa kanila, 'di ba? Plus yung ibang mga etong grupo na 'to ang aatake sa kanila, oh. Nandito pa ang India na naghihintay lang din, tapos meron pa silang, awayan dito ng Russia dahil po rito sa teritoryo dito, etong Vladivostok, hmm. Inaagaw din nila yung kapirasong teritoryo diyan ng Russia. At ang Russia po ay committed ito sa India na papanig sila sa India in case na mapalaban ng India. Hindi po sila committed sa China kahit pareho silang komunista. Bakit? Banta rin kasi sa Russia, ang China, 'di ba? Kaya yung sinasabi nila Lorin Badoy na si BBM dinadala nila ang bansa natin sa giyera, putragis bababa si PBBM sa puwesto nang hindi po napapagiyera ang buong mundo. Yan ang ako nakakasiguro. Basta lamang po magpatuloy tayo sa pagpapalakas ng ating defense. Samahan na rin natin ito ng up to the level na kaya nating mandigma sa isang bansa. Yung tayong nakakatakot na. Yung tipong pag nilusob mo Pilipinas, kahit na yung hypersonic, sa ere pa lang, kayang-kaya ng bumagsak yung mga yan. Yun po, up to that kind of level ang kailangan nating magawa. Okay? At yun ay unti-unting dumarating sa Pilipinas at no extra cost. Ang giyera hindi natin mapipigilan kapag ang mga malalaking bansa ay sinumpong ng alipango sa kanilang mga utak. Pag nag-away ang China at ang Amerika, hindi natin sila kayang pigilan. Ang kailangan nating gawin ay pumanig sa kung saan ay talagang matagal na nating kaalyado at hindi tayo inaagawan ng teritoryo. Bakit ka papanig sa China, 'di ba? Hindi pa nga nila napapatunayan kanila talaga 'yan. In-invalidate na po ng 2016 arbitral ruling yung kanilang historical basis para po diyan sa kanilang 1947 9-dash line. Yung actually 11-dash line 'yan na ginawa ng Taiwan nung araw nung sila pa yung actually 1935 pa 'yan nung ginawa nila 'yan walang walang basihan dahil walang mga literature o mapa ng China na nagsusupport na nakapag
rule sila dito sa karagatan na yan. At ang mga Pranses ang nagpangalan ng South China Sea para lamang po ma-distinguish ang East China Sea. Kasi ito po yung pupuntahan nila para malaman lang nila saan ang dadaanan nila papunta ng China. Hindi po nangangahulugan, yan po ay dagat ng China. Di ba? Loko-loko lang yung mga pro-China na sinasabi yan. Pangalan pa lang, yan ang problema pag absent lagi sa history class eh. 'Di ba? Laging tulog. O, pag nagpapaliwanag yung teacher. Namamali ng paniniwala. And again, ako ho ay pabor na pabor dito sa ginawa ngayon ng ating gobyerno na kasunduan diyan sa Japan. Okay? Sabi, kailangan natin ng sariling hypersonic nukes. Hindi po natin ito magagawa. Diyos Marios. Bakit? Labag po yan sa ating constitution. No, hindi tayo pwede magkaroon ng nuclear. Pero, pwede po tayong dalhan sa loob po ng ating iised. Okay? Dahil wala pong batas. Dito ho sa loob po ng mga exclusive economic zone sa high seas, wala pong batas na umiiral dito. Lahat pwede kung gusto ng mga tripulante ng barko magshabu, kung gusto nila na magpatayan sila, wala pong magsasabing it is a crime. Okay? Provided bababa sila sa kanilang mga sinasakyang barko. Bakit? Yun pong mga barko ay extension po ito ng teritoryo ng isang bansa. So sakay sila ng bangka, layo-layo sila ng konti, mga lagpas sila ng 12 nautical miles. Pagdating ng 13 nautical miles, doon sila maggawa ng mga bisyo nila. Oo. Pagbalik nila sa barko nila, hindi sila pwedeng hulihin kahit lutang pa utak nila. Okay? So, yun po yung mga tweak dito. Kahit na binabawal ang Constitution, we can still have that. Kaya nga sinasabi ko, ibigay ng Pilipinas ang Scarborough Shoal access dito sa mga Amerikano kahit na nagngangalngal ang China. At yan din po ang dahilan kaya ito sinecure ng China noong panahon ni Pinoy. Okay? Ganon din dito. Kasi nga po, pag nasa EEZ, hindi tayo makakapalag na bawal ang ginagawa nyo. Pero ang claim nila kanilang teritoryo at therefore kaya nilang hulihin ang mga tao diyan, ipatupad kung ano ang batas sa loob ng kalupaan. Na kung tutuusin hanggang dito lang dapat sa 12 nautical miles lang nila. Pagdating doon sa exclusive economic zone nila, hindi ho po pwede. Yan po ang sinasabi ng international law. Alright, so iwan na muna natin to. Tingnan nyo expect ninyo to, may reaction agad rito ang